May mga nagtatanong kung paano ko nga daw ba ginagawa ang 2-color combination ng ribbon sa pagde-decorate ko sa aking mga kliyente. Ito nga pala yung sample na gagawin natin sa step by step kung paano ko nga ginagawa ang dalawang ribbon na pagsasamahin para makakreate ng 4 na loop gamit itong dalawang kulay ng ribbon at pagsasamahin para makakreate ng isang ribbon para sa ating Christmas decoration. Dito sa method na gagawin ko ay hindi na ako gumagawa ng kahit anong pantali, yung pinaka-branches na lang ang binubuhol ko para may kabit ko ng maayos itong ribbon. Pero kung kayo ay maninibago at hindi pa kayo sanay, pwede kayong gumamit ng kahit anong uri ng pantali para magawa nyo ng maayos at may kabit nyo ng mas matibay. Kung mapapansin nyo sa mga video tutorial ko ay hindi ako gumagamit ng kahit anong uri ng pandikit, lalo na ang glue stick, para nga hindi ma-damage ang mga ito. Kung gusto nyo ng long term na magagamit nyo ang inyong mga pang-decor ay mainam huwag na kayong gumamit ng ganong uri ng pandikit. At napapansin nyo rito sa method na ginagawa natin ay iniiwasan ko rin ang pagkakat ng mga ribbon para sa susunod na magde-decorate ulit tayo. Pagkatapos nating madismantle ay magagawa natin to ng ibang designs sa mga possible pa natin pwedeng paglagyan katulad ng Christmas tree, garland, wreath at mga flower arrangement katulad ng mga pang Christmas. At kung wala ka na talagang sapat na oras para gawin ang mga Christmas decoration at naghahanap ka ng Christmas decorator katulad ko ay pwede mo naman akong i-hire. Ang gawin mo, mag-follow ka lang dyan at mag-comment ka lang dyan sa baba. At pag-usapan natin yan o wag mong kalimutang mag-follow kung gusto mo naman manood ka ng mga video tutorial ko at paniguradong may matututunan ka dito. Kung may mga katanungan ka regarding sa mga Christmas decoration, feel free to comment down below at pag-usapan natin yan. Hindi lang sa mga garland at swag pwedeng gawin ng ganitong klase ng ribbon, maging sa Christmas tree ay okay na okay din at kitang-kita nyo naman napaka-elegante pag ganitong klase ng ribbon ang gagawin sa mga Christmas tree, lalo na kung medyo malalaki ang size nito. Sa paggawa naman ng loop ay self-preference na dito kung gagawin nyo ay 4 or 6, depende sa inyo at depende sa lapad ng paglalagyan ng inyong decoration. Sa pagpili naman ng texture ng ribbon ay mainam na satin or yung malalambot lang na texture ang gagamitin natin at iwasan natin yung mga pa-foil effect dahil panigurado pag ito ang nagamit natin ay medyo mahirapan tayong spread out at hindi sumasabay sa pagkakaayos sa pagkakabit natin sa mga garland. Kung first time mo nga lang itong gagawin ay kailangan ng mahabang pasensya dahil nakakangalay at medyo masakit sa kamay, pero kung ikaw naman ay gusto mong mapabilis ang iyong gawain, pwede ka na lang gumamit ng pantali para hindi ka na mahirapan. Kung magtatanong ka naman kung saan ka makakabili ng iba't ibang klase ng ribbon, bisitahin mo lang itong TikTok ko at pumunta ka lang dyan sa basket, dito sa showcase ko, i-scroll up mo lang yan at makikita mo na yung iba't ibang klase ng mga pandecor, especially itong ribbon. Pipili ka lang dyan ng gusto mo, i-check mo na lang yung variants na gusto mo at kung ilan lang ang quantity, make sure na check mo yung mga details kung ilan ang haba at mas maganda rin ma-check mo ang kanilang mga feedback para alam mo at may idea ka dun sa item na darating sa iyo. O paano, sana may natutunan ka sa video na to. Kung sa tingin mo naging helpful ang video na to, paki-consider pa like and share na rin. Huwag kalimutan mag-follow. Maraming salamat. Ingat. Bye-bye. God bless.